What do you know of him, Ombudsman? He was my undersecretary for 3 years. When I was in the DOJ, and I never knew about these allegations before. And I was really surprised when I read a Rappler article yesterday, and it's actually surprised. I was shocked for a while, but these things happen, and we will get to the bottom of it. He will be a person of interest from now on. So, as we understand it, the Ombudsman is free to conduct its own investigation with or without the referrals from other sources. Yes. And his name hasn't come up. His name was mentioned by Saldico, if I remember. Correct. But that is not a sworn statement. Correct. But this time, it's a Rappler article, and it's already, I think that enough alarm bells are there for us to conduct the investigation. And when Okay, magandang araw po sa inyo lahat at welcome ulit dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. Ito mga kababayan, pag-uusapan natin PBBM. Ipapa-impeach na ba ng Congress? Ito, isa yun sa mga pag-uusapan natin dito mga kababayan. Ito itong video na nakita ninyo bago sa pag-umpisa ng ating video ngayon. Ito'y interview dito kay Ombudsman Crispin Boying Remulla mga kababayan. Ito'y tungkol dito sa pag-resign dito ni Jojo Cadiz mga kababayan ng Undersecretary ng DOJ. At of course, napakinggan nyo naman na kung saan sinabi dito ng Crispin Boying Remulla, hindi siya interesado doon sa mga binulgar ni Zaldico, lalong-lalo na dito sa pangalan ni Jojo Cadiz. Pero nung Rappler ang naglabas, bakit siya hindi interesado dito kay Zaldico? Nasa pahay kay Zaldico kasi hindi daw sworn statement. Pero, nung Rappler na ang naglabas, dyan pa siya naging interesado. Di ba? Bakit mga kababayan? Simple lang. Nakikita natin dyan, simple lang kasi ipit na. Hindi ako niniwalang walang alam yan mga kababayan. Yan si Crispin Boying Remulla. Ang laki ng intelligence funds kaya niya. At ayan hindi porket hindi sworn statement itong kay Zaldico mga kababayan, hindi na lang siya naging interesado. Yung sa Rappler, sworn statement ba yan? Di ba? Tingnan nyo kung gaano nila pinoprotektahan itong presidente dito mga kababayan. Itong si Zaldico, isa sa mga involved dito. Tatlo ito, PBBM, Martin Romualdez at Zaldico. Ito ngayon nagsasalita, hindi pinaniwalaan. Pero yung Rappler, most likely, lang yan, hindi nga considered, official media outlet mga kababayan Di ba? Yet, mas naniniwala pa si Crispin Boying Remulla. Ibig sabihin, simple lang, na ito talaga, pinapalabas na dito na itong mga sinasabi ni Zaldico ay hindi totoo para hindi sila mag-umpisa ng investigasyon kasi alam nila, patungo ito kay PBBM mga kababayan. Simple lang yan. Kaya ngayon, kunwari, persons of interest na kasi dahil sa Rappler. Di ba? Tingnan niyo kung gaano ka halata mga kababayan itong ginagawa ng Ombudsman. Ito, patuloy natin. and he was your undersecretary, nothing at all, no inkling. I have no inkling. He's a very, very affable guy, and very simple, and very humble. And I had no idea that he may possibly be involved in something like this. Well, the allegation is that it may just lead to the doorstep of Malacanang. What are you going to do then? We will take take it to where the evidence takes us, Carmina. That is our job here. Now, what evidence is laid down on our doorstep, we will study it keenly and with a view of pursuing justice for the country. All right, let's move on. Ito mga kababayan, simple lang ayusin natin muna itong natin mga kababayan. Ayan. Simple lang. Imagine niyo ombudsman nung time mo, DOJ secretary ka. Imagine niyo wala siyang alam na itong undersecretary niya ay may construction company. Kasi dito mga kababayan, ito si Jojo Cadiz na discover ito. Buti pa yung
news media outlet, lalong-lalo na itong Bilyonaryo News Channel, mga kababayan, kasi sila ang pinakaunang naglabas, hindi ito yung ANC ha, sila ang pinakaunang naglabas. Ito si Jojo Cadiz, nung naging undersecretary ito, pag-upo ni PBBM, kasi nga, empleyado na ito ni PBBM, mga kababayan, nung si PBBM ay senador pa. At nung naging presidente na, ginawa itong undersecretary. At nung naging undersecretary ito, nagtayo ito ng kanyang sariling construction firm na pinangalan niya sa kanyang anak. So again, mga kababayan, huwag niyo sabihin sa akin, itong si Crispin Boying Remulla bilang DOJ secretary, hindi siya interesado sa buhay-buhay ng kanyang mga empleyado at kanyang mga undersecretary. Huwag niyo sabihin sa akin, hindi niya alam na noong 2023, itong si Jojo Cadiz ay nagtayo ng kanyang sariling construction firm at nakakuha ng government projects. O i-comment niyo dyan, mga kababayan, kung sa tingin niyo wala itong alam, wala itong pakialam sa kanyang mga nasasakupan. Kung nung DOJ siya, secretary, itong si Crispin Remulla, wala siyang pakialam dyan sa mga tauhan niya, how much more ngayon naging ombudsman siya, na mas busy siya ngayon dahil dito sa mga nangyayaring korupsyon. Di ba? So ngayon, kunwari, wala siyang alam. At dito, muntik nang nahuli. Tanong, simple lang. Yung katanungan, kahit na, iimbestigahan nyo ba ng patuloy ito? Kahit na, pupunta ito dito sa Malacanang. Di ba? Hindi makasagot ng straight itong si Crispin Boying Remulla, mga kababayan. At ito, titignan natin. Punta tayo doon sa katanungan natin ngayon. Ipapa-impeach na nga ba si PBBM ng House of Representatives? Titignan ito ngayon, mga kababayan. May interview dito kay Edgar Erice, Congressman Edgar Erice, mga kababayan. Pakinggan natin kung ano yung napapansin din niya dito sa mga nangyayaring korupsyon dito, mga kababayan. Ito, Baka ako magkaroon na ng resignation. Pero di ko pa na-deliver, naunahan ako ng resignation ni Sec. Wills. Kasi ang nangyayari kasi, kung sino lang yung dumating, yung mga importante witnesses na nakikita ko na dapat na pinapatawag, hindi napapatawag. For example, E.S. Bersamin, Adrian Bersamin, Secretary Pangandaman. So, yun yung mga, yun yung may alam tungkol sa 3 years budget 2023, 2024, 2025. Yan sila yung nakakalaw kung bakit umayag ang Malacanang na tanggalin yung 60 billion PhilHealth funds at ilagay sa flood control, yung 107 billion na PDIC, tapos more than 300 billion allocated for equity sa mga foreign assisted projects na resulted to the delay in the implementation of Metro Subway, PNR Elevated Rail, and many other projects. So kasi doon magsisimula bakit yung mga proyekto na matagal na pagplanuhan, ilalagay doon sa bigla na lang lumabas sa NEP na insertions at amendments, which amounted to about 1.45 trillion in 3 years. So yun ang problema talaga Yun ang hindi na-discuss Kasi that's unprecedented, never that it happened in any administration that the NEP, tatanggalan mo ng ganyan kalaking amount. So, diyan nagsimula lahat ng problema. Una, kung sino-sino na yung mahalagang dapat na mag-testify, hindi napapatawa. Pangalawa, walang transparency. Hindi natin alam kung ano yung mga sinasabi nila. For example, yung Sec. Cabral, he holds all the list ng mga proponents ng mga project. Hindi na reveal ito. Pangatlo, hindi naman truly independent talaga yung ICI because it was a creation of the President. Its funding comes from the Office of the President. At ang pinakamahalaga, yung mga personnel, walang control mismo yung mga commissioners. Kasi under the DOJ, NBI, hindi talaga sa kanila yun. Kaya pinipilit namin na may pasa yung batas. Bakit? Pagka may pasa yung batas, they will have their own staff, they will have their own budget.
magkakaroon sila ng coercive contempt powers, magkakaroon sila ng immunity from suit kasi baka balikan sila, very powerful people yung mga pinapatawag nila, yung mga iniimbestigahan nila, baka pag natapos ito, bandang uli, i-prosecute naman sila, di ba? Kaya nga, Ito mga kababayan, malinaw dito. Ang pahiwatig dito ni Congressman Erice, mga kababayan, ay ito kung bakit every time mayroong lalabas na pangalan at galing sa Malacanang or miyembro ng Malacanang, mga kababayan, in fact, ilang beses nang sinabi ni Zaldico yung pangalan ni PBBM, mga kababayan, at Martin Romualdez, yet hindi man lang sila naging interesado dito. At ito kahit kay Presidente, kay Martin Romualdez, former House Speaker, hindi sila naging interesado. At the same time, yung sa mga under nila, under ng executive na mga tauhan, secretaries at undersecretaries, hindi rin sila interesado doon kahit lumabas na yung mga pangalan. Ito pa sinasabi ni Erice, bakit hindi pinapatawag? Diba? Bakit hindi pinapatawag? Bakit hinahayaang pinagre-resign? O ito, nag-resign si Binuan, tapos nakaalis ng bansa. Pinag-resign si Cathy Cabral. Ngayon, iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano sasabihin? Hindi na raw siya baka yung sasabihin niya, hindi na maging official kasi hindi na siya or nag-resign na siya. Di ba? Tapos ngayon, Mina Pangandaman, Bersamin, yung dalawang Bersamin na nasa Malacanang, mga kababayan, lumabas ang pangalan. Sabi nila, hindi totoo ang mga sinasabi ni Zaldico kasi hindi under oath. Pero bakit sila nagre-resign? Di ba? Hindi, simple. Kung totoong hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico or kasinungalingan yung sinasabi ni Zaldico, bakit sila nagre-resign? At bakit kung nalilito sila kung sinong papaniwalaan at bakit hindi nila iniimbitahan itong dalawang to? Tatlo pala. Yung dalawang Bersamin at Mina Pangandaman. Hinahayaang mag-resign, mga kababayan. At dito rin, bago lang, Jojo Cadiz. Anong ginawa? Pinag-resign din, mga kababayan. Diba? Bakit walang interesadong mag-imbestiga dito, mga kababayan? Ito ngayon. Ito, mga kababayan, ito Congressman Edgar Erice, ito isa sa mga obserbasyon niya. At hindi lang ito siya, mga kababayan, pati itong si Antonio Tinio ng Makabayan Black, ng ACT Teachers Party List. Kung itong mga taong to, mga kababayan, ay totoo sa paghahanap ng accountability dito sa lahat ng opisyal ng gobyerno at hindi lang sa mga Duterte, hindi sana sila na mismo ang mag-file ng impeachment laban dito kay PBBM, mga kababayan. Yet, kung sino yung may gustong mag-file ng impeachment laban kay PBBM, yung tao pa yon ang sinuspindi nila. Dito natin makikita, mga kababayan, na lahat ng to ay palabas lamang. Pati itong House of Representatives, mga kababayan, umpisa ito doon sa pagpapalit. Halimbawa, pagpapalit ng liderato sa House of Representatives. Kunwari, binoto. Pero, pauhan din yan ni Tamba, mga kababayan. Ngayon, sabi nga ni VP Sara, ang daming violations dito. Una-una, yung pagpirma pa lang ng 2025 budget. Diba? Bakit hindi sila interesado doon na pag-usapan yon sa impeachment trial? Aside doon sa pagpapadala kay PRRD, kahit hindi na natin isali yon. At ngayon, sa mga lahat ng nangyayari ditong anomalya, flood controls, ito, binanggit dito ni Congressman Erice, mga kababayan, ng ilan sa mga ipinagbabawal na teknik.
yung mga first time na mga nangyayari, yung pag-transfer ng pera ng PhilHealth at ng PDIC para ilagay sa mga flood control projects. Di ba? O ano pa, yung iba pang mga binanggit dito, yung mga first time na nangyayari, yung involvement ng mga tauhan ng Malacanang, yung pagtanggal ng mga inutang na pera para sa mga malalaking project at i-transfer doon sa mga flood control projects or sa mga insertion ng mga congressman. Yet pinirmahan ni PBBM. Bakit hindi sila interesado dito? Bakit walang interesadong mag-file ng impeachment case laban dito kay PBBM sa House of Representatives? Di ba? Dito natin makikita mga kababayan na kahit wala na si Tamba dito bilang House Leader or House Speaker, makikita natin, ramdam natin na kontrolado pa rin niya dito ang House of Representatives. Bakit ko nasabi? Kasi, ang nakikita ko dito mga kababayan, nasa gitna ngayon si Martin Romualdez, dito sa pagitan dito kay Zaldico at kay PBBM. As of the moment mga kababayan, mukhang kumakampi pa ito kay PBBM. Pero sa tingin ko, nakikita ko mayroong mga signs na nagbibigay na ito ng warning dito kay PBBM mga kababayan. Na kung hindi niya or nila mapigilan itong paglalabas ng mga impormasyon ni Zaldico mga kababayan, mukhang sa tingin natin babaliktad itong si Martin Romualdez at talagang ilalaglag dito si PBBM mga kababayan. Kaya as of the moment, kumakampi pa itong si Tamba dito kay PBBM kasi hawak pa niya lahat ng ehensyang pwedeng gamitin nila para maipabagsak itong si Zaldico at mapigilan itong maglabas ng impormasyon. Katulad ngayon, mga kababayan, pinalabas ni PBBM na binakmail siya ni Zaldico na kung i-cancela yung passport ni Zaldico, maglalabas pa raw ng video. Tanong natin, sino kaya ang may lakas ng loob mga kababayan para i-blackmail yung presidente? Imagine niyo yan. Hindi nga kaya baliktad mga kababayan, tingnan ninyo. Hanggang ngayon hindi pa kansilado yung passport ni Zaldico. At the same time, mukhang coincidence na hindi na naglalabas ng impormasyon ngayon si Zaldico. Di ba? At tignan ninyo ngayon kung saan direksyon papunta ang investigasyon, mga kababayan. Nakalimit na lang ngayon dito sa mga contractors, sa mga diskaya, mga kababayan. Hindi na nga nila directed towards Zaldico ngayon mga kababayan. Kung napapansin ninyo, inuunti-unti na nilang paiwas dito kay Zaldico. Kunwari, naghahanap sila ngayon dito kay Zaldico. Pero of course, until now, hindi pa na-cancela yung passport ni Zaldico. Yung media na lang ang naghahanap dito kay Zaldico. So napapansin niyo, again mga kababayan, connect the dots tayo dito. Simple lang ito. Again, pinakauna sana dapat dito, kung itong talagang mga kongresistang ito ay interesado dito sa papanagot ng lahat ng involved dito, regardless kung taga Malacanang yan, and in fact, involved na dito yung mga taga Malacanang, hindi ba sana dapat ipa-impeach na nila si PBBM para lahat ng yan, mga kababayan, ay mapag-usapan sa trial? Nung kay VP Sara, atat na atat sila doon, di ba? Na ang labo-labo ng ebidensya doon. Bakit dito? Dito, klarong-klaro na, malinaw na ito. Yet, wala silang ginagawa dito. Ito challenge ko dito kay Congressman Edgar Erice, mga kababayan. At sa Makabayan Black na lang. Di ba? Well, of course, wala tayong maasahan sa Makabayan Black, mga kababayan. Kasi, tauhan yan ni Tamba. Okay? Kung anong gusto ni Tamba, yan yung gagawin nila.
Kasi si Tamba yung isa sa mga nagpopondo dyan. Kaya nga sila yung ginagamit ngayon para gulatin itong si PBBM, mga kababayan. Ito na lang i-challenge natin si Congressman Irice. Na kasi ito, at least ito, medyo maasahan pa natin kasi unang-una, wala ito sa 19th Congress. Okay? So most likely, wala itong, hindi niya masyadong alam siguro. Ang issue lang dito kasi liberal ito. Auhan ito ng Liberal Party, mga kababayan. So most likely magdidepende ito. Ang action niya magdidepende dito sa kung anong gustuhin ng Liberal Party. And unfortunately, ayaw ng Liberal Party din na ma-impeach si PBBM or matanggal sa pwesto kasi si VP Sara ang papalit. Yung mga benefactors ng Liberal Party ang madidihado kapag si VP Sara ang uupo. Kaya again, challenge natin, sir, kung totoo ka dito sa panawagan mo ng accountability sa lahat ng opisyal ng gobyerno, ikaw na ang mag-file ng impeachment laban kay PBBM. Yan yung challenge natin dito sa kanya, mga kababayan. Okay, i-comment nyo. So, i-comment nyo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito. Kung anong nakikita nyo, kung agree or disagree ba kayo dito sa mga nakikita natin. Okay, so dito lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.